Mula naman kay BTV Pinas, itong videong panonoorin natin. Basahin ko lang muna yung title mga tol. No? Matinding pasakit ito sa China. Pilipinas hindi na magpapasindak sa incheck. Ha, sana panindigan natin yan mga tol. No? So ito ang ating panonoorin at bibigyan ng commentary, reaction tulad naman ng lagi nating ginagawa. Binibigyan natin ng reaction and commentary yung mga balita at mga information na napapakinggan natin na nagaganap dito sa West Philippine Sea. Samahan lang ninyo ako mga tol, pero syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay BTV Pinas mga kapatid. Comment kayo sa baba kung nakasubscribe na kayo sa kanya. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary and reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, matapos bumili ng supersonic cruise missile ang Pilipinas sa bansang India bilang pinakamatinding depensa ng bansa, advanced light helicopter naman ang planong bilhin ng Pilipinas. China nagdadalawang isip na kung papasukin pa ba ang Pilipinas, at 3 Canadian naval. Di naman nila papasukin ng Pilipinas eh. Yung teritoryo ng Pilipinas na inaangkin nila, doon sila nang gigigil talaga. At tayo naman, dapat katulad tayo ng ibang bansa talaga eh, no? Dapat meron tayong ganong paninindigan at ganong tapang eh. Ship dumaong sa bansang Japan bilang bahagi ng joint military exercises na gagawin sa pagitan ng tubig ng bansang China at Taiwan. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Nagpakita ng interes ang Philippine Coast Guard sa pagbili ng mga kagamitang militar, kabilang ang advanced light helicopter na idinisenyo at binuo ng Indian defense firm. Bago yan, ay nauna nang bumili ang Pilipinas ng nagkakahalaga sa $375 million na asset, isang supersonic anti-ship missile na kilala sa tawag na BrahMos. Ang BrahMos ay itinturing na pinakamabilis na anti-ship super cruise missile sa mundo, na may kakayahang lumipad ng halos 3 beses ang bilis sa tunog o sound wave at pwedeng mailunsad mula sa mga submarine, barko at mga sasakyang panghimpapawid man o sa lupa. At dahil kumbinsido ang Pilipinas sa mga kagamitan na gawang India, kaya't isa pa sa asset na pwedeng bilhin ng Pilipinas mula sa bansang India ang advanced light helicopter. Ayon sa report, ay nito lamang nakarang linggo ay 5 miyembro ng delegasyon ng Philippine Coast Guard ang dumalo sa isinagawang bilateral na pagpupulong kasama ang Indian Coast Guard upang mapahusay pa ang maritime cooperation, at nasaksihan ng delegasyon ng Philippine Coast Guard ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng mga indigenous Indian na barko at mga sasakyang panghimpapawid nito. Kabilang na nga ang Advanced Light Helicopter o MK3. Ang helicopter na ito ay nilagyan ng makabagong kagamitan tulad na lamang ng modernong surveillance radar at electro-optical sensor, Shakti engine, full glass cockpit, high-intensity searchlight, advanced communication system, automatic identification system, at pati na rin ang search and rescue Homer. Ang plano na ito ng Philippine Coast Guard na pagbili ng modernong asset ay talagang higit na makakatulong sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard. No, makakatulong talaga yan, pero hindi yan sapat na panakot mga tol, no? Kailangan talaga natin lakasan pa yung puwersa natin. Ito, makakatulong to. Makakatulong to, pero hindi pa rin niya sasapat. Kasi nga yung India nga mismo na pinagbibilhan natin, malamang marami silang ganyan, sila gumagawa niyan eh. Diba? Sila nga minsan sinasakupan din sila ng teritoryo ng China, hindi takot sa kanila eh, diba? No, hindi sila kinikilala. May mga disputed area din sila mga tol, may mga pinagtatalo ng rin sila teritoryo eh. Diba? So, India yan sila na mismo gumagawa, so malamang yung mga ibinebenta nila sa atin, marami sila niyan, no? Sila gumagawa eh. Pero hindi pa rin sapat para matakot sa kanila ang China.
upang higit na mabantayan ang katubigang sakop ng Pilipinas. At dahil nga patuloy ang pagbili ng Pilipinas ng mga asset mula sa ibang bansa, isa lang ang ibig sabihin nito, na ang Pilipinas ay unti-unti nang lumalakas at Yes. hindi natin nalalaman na may malakas na pala tayong pwersa na pwedeng ipantapat sa bansang nais tayong sakupin. Malayo pa, pero malayo na. No, kumpara sa puwersa natin itong mga nakaraang dekada, nakaraang taon, na talagang mula sa malakas, pahina ng pahina ng pahina. Yung mga barel, di ba, yung panahon ni P. Dutz, nakita niya yung mga sandata ng mga sundalo natin, mga militar natin, mga minana pa nung panahon ng World War II. Diba, ganun na kaluma mga tol. Wala tayong barko, kaya ngayon pa lang bumibili tayo, ngayon pa lang nadadagdagan. Yung mga helicopter natin, ngayon pa lang din nadadagdagan. Yung mga missile, yung BrahMos missile, ngayon lang din yan mga tol. Diba? So sobrang napakahina talaga ng Pilipinas nun. At ngayon, unti-unti na talagang tumataas ang kapasidad, ang kapabilidad natin mga tol. At dapat lalo pang budgetan yan ng gobyerno natin. Kung meron pang budget, no, lalo pang talagang dapat bigyan ng pondo para lalo pa nating mapalakas. At sana din ay patuloy itong suportahan ng mga mambabatas at maglaan ng malaking pondo Yes. para sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Tama. Lalo na ngayon ay matindi pa rin ang buwersa ng China sa West Philippine Sea. Tama. At dahil nga patuloy ang panggigipit at pambubuli ng China, sinabi ng AFP spokesperson na si Romeo Browner na ang posibleng pagkakaroon ng isang exercises kasama ang China ay hindi na umano mangyayari. Tama. At napaka-imposible na itong mangyari. Oo naman, bakit tayo makikipag-exercise dyan? Diba? Parang baliw naman tayo doon, no? Yung natin, kalaban natin, tapos exercise muna tayong dalawa. Hindi pwede, no? Hindi pwede talaga. At dahil sa ginawa ng incheck sa South China Sea, ang Pilipinas ay itinigil na ang pagpapadala ng mga Pilipino upang mag-aral sa bansang China Good. na naging kasunduan noong taong 2004 at kwestiyon na rin ng Senado ang pagpapadala ng Pilipino personnel sa bansang China. Samantala sa iba pang balita, 3 Canadian naval ship dumaong na sa bansang Japan bilang bahagi ng joint military exercises na gagawin sa katubigan sa pagitan ng bansang China at Taiwan o mas kilalang Taiwan Strait. Ayon sa report, ay 3 Navy ship ng Canada ang iniulat na nakatakdang makikilahok sa isang exercises sa Taiwan Strait matapos itong dumaong sa isang pangunahing naval base ng bansang Japan. Ang pagkakaroon ng pagsasanay kasama ang Canada ay isang malaking hamon para sa bansang China dahil kung sakaling umatake ito sa Taiwan ay madidepensahan ng Taiwan ang sarili nitong teritoryo, tuwang ng Canada. At siyempre kasama na dyan ang Estados Unidos at iba pang malalakas na bansa na sumusuporta sa karapatan ng bansang Taiwan sa teritoryo nito. O tingnan nyo, etong bansang Taiwan, puro lang yan, puro laging sinisindak lang lagi yan ng China pero hindi nila magawang talaga. Kasi nag-iingat din sila eh. 'Di ba? Rin sila, nag-iisip din sila kahit papano. Ayaw din nila magsimula ng bagay na baka pagsisihan din nila bandang huli. Kaya pinag-iisipan nila na maigi yan. Kaya dito sa Pilipinas mga tol, dapat hindi masyadong yung mga kasundaluhan natin. Katulad na lang yung isang reaction video natin mga tol, na pwede naman daw natin gamitin yung mga gray ship natin sa resupply mission pero hindi daw muna sa ngayon, yung mga maliliit na bangka lang daw muna ngayon kasi baka daw tumaas ang tensyon. O di ba? Iwas na iwas tayo mga tol. Ayon sa ulat, ang pinakamalakas na operasyong ito ay naglalayong palalimin ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado at kasosyo at bigyang daan ang Canada na magkaroon ng mas aktibong papel sa panrehiyong seguridad. Tataas din ang bilang ng mga nakadeploy na barkong pandigma kada taon sa rehiyon mula sa kasalukuyan na hanggang 3. Ang barkong Ottawa ng Canadian Navy ship ay magpapatrolya sa bahagi ng Southeast Asia. Samantala ang barkong Vancouver naman ay tutulong sa pag-obserba sa ipinataw na parusa ng United Nations para sa North Korea dahil sa patuloy nitong pagpapalipad
ng mga ballistic missile na siya ring nagiging banta sa kapayapaan sa rehiyon. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Ang planong pagbili ng advanced light helicopter ng Philippine Coast Guard, aprobado ba ito sa iyo? At ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng China lalo't dumating na sa Japan ang tatlong naval ship ng bansang Canada para sa isang joint maritime drill sa Taiwan Strait? E-komento mo na dyan sa ibaba at huwag mo rin kalimutan. Okay mga kapatid, no, time to react ulit. Yung pagbili natin ng helicopter mula doon sa bansang India, talagang malaking tulong yan dito sa kakayanan natin para mas lalo pa natin maupaunlad, ma-modernize pa natin yung kakayanan natin bilang isang bansa, no, na magawa rin nating maipagtanggol, tumayo sa sarili nating mga paa, panindigan natin yung ating mga ipinaglalaban. Pero syempre kailangan natin ng mga kagamitan, hindi naman pwedeng susugod tayo sa gera, dala lang natin hawakan ng itak, 'di ba? So, eto naman mga kapatid, hindi pa rin naman 'yan makakasapat pa, no? Sa totoo lang, malayo na tayo pero malayo pa tayo. No, malayo na tayo pero malayo pa tayo doon sa talagang kayang makipagtapatan. Dami nating kulang pa 'di ba? Onti lang din ang ating kasundaluhan. Wala pa tayong submarine, wala tayong mga aircraft carrier, yung mga jet fighter natin kulang pa lang din. Yung mga missile natin, launcher natin, medyo kulang na kulang pa at wala tayong nuclear mga tol, no? So hindi pa yan sasapat talaga para masabi nating di na namin kailangan ng tulong ng Amerika, kaya na namin 'to mag-isa. Hindi pa rin talaga sapat, no? So yun ang reaction natin diyan. Pero kailangan pa talaga nating magpursige. Kailangan pa talagang i-push lalo-lalo na ng ating government. Pondohan pa nila ng pondohan 'yan kaysa kung saan-saan lang proyekto na pupunta di naman natatapos. Sisirain yung kalsada, kahit ayos naman, pagkatas iiwanan ng sira, magkano nagastos, napakalaking halaga. Usong-uso yan dito sa Pilipinas at only in the Philippines ka lang makakakita niyan mga tol. At yung reaction din naman natin doon sa pagpapadala ng Japan, Canada ng kanilang mga militar para sa kanilang military exercises doon sa may Taiwan Strait, talagang malamang ipangingit-ngit na naman yan ng China. Ganun naman sila lagi Ikaw, anong masasabi mo dyan, tol? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.